Ano ba ibig sabihin ng surplus? Ano ba ibig sabihin ng excess? Hindi ba? Opo, parang dumadaan sa law school yung mga abogado ng depensa po dito klarong-klaro naman ang provision, di ba, ng Section 37 ng Universal Healthcare Law tungkol sa appropriations. Saan ba nang gagaling ang pondo nito? Di ba special ito na batas at may special talagang paglalaanan yung pondo? Nasimulan na ba itong tunay na ito? Hindi pa. Pero may pondo na siya, di ba? Opo. Ba't mo popondohan pa ng pera para sa kalusugan? Checkmate. Bumagsak na tulay. Para po hindi bumagsak, kagaya po nung nangyari doon sa Cagayan. Pwedeng ganun ang gawin, ano? Okay. Hindi sila makakalusot kay Associate Justice Javier kasi sinasabi niya dito, sacred po yung reserve fund ng PhilHealth. Yes, pwede yung ibalik sa National Treasury, pero dapat gagamitin sa health, kalusugan. Bakit napunta sa tulay? May kalusugan ba yung tulay? May kalusugan, ano bakit hindi bumaluktot? May kalusugan ba yung tulay? There's more. Meron pa. Wait, there's more. Ito ang punch dito. Ano sinasabi niya? Ang sinasabi niya, Solinyo. Ito na nga yun. Ayun na nga. Solinyo. Sabi niya dito, ikaw daw excite ka masyado Ang sabi niya, as long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of the government to return the 60 billion that was transmitted already because it is recognized now. Sa Tagalog, ibalik. Alam nyo, magbibigay po kami sa inyo ng mga patikim sa mga nangyari po kahapon na napaka-importanting oral arguments sa Supreme Court tungkol pa rin po dito sa petisyon kontra sa paglilipat nga po ng pera natin sa PhilHealth papunta po sa pondo ng iba't ibang mga proyekto po ng pamahalaan gaya po ng mga tulay. Yan, tulay na bumigay. Hindi ho natin maintindihan kung ito ho ba talaga ipipilit pa rin nila sa gitna ng katotohanan na talaga pong hindi ito maaaring ipilit at simula pa lang po napakarami ng problema ang programang ito. Ang title po ng ating pong Think About It bukas ay Pahiya ang gobyerno? Pahiya ang gobyerno. Para aminin niya na mukhang mali ang mga impormasyon na ibinigay sa kanya. At panahon na po para magpakatotoo tayo sa programang ito. Mga kapatid, tandaan natin tong common station na ito. 6 years sa panahon po ni Pangulong Aquino, hindi yan naayos. Hindi man lang nasimulan kasi nga nagtatalo doon sa lokasyon nito. Diba? Kasi po ang kanyang original nga na lokasyon tapat ng SM. Inilipat sa tapat ng Trinoma. Alright, hindi na hubali yon. Pero nung sila po ay umupo ang pamahalaang Duterte, yung nga po sinasabi nila, dito na tayo para masimulan na ito at matapos na ito. Magkasundo na sila, nagtatalo itong dalawang mga mall na ito. At mas makakatipid raw tayo kapag dito ilalagay at ito ang kontratang kanila pong binuksan. At ang nanalo nga po yung BF Construction. Ngayon, pagkatapos niyan, mga kapatid, iniwan daw umano ng kontratista ang kanila pong proyekto. Hindi na po ito gumagalaw ngayon. So kami po tumatawag pa rin DMP sa BF Construction para makuha ang kanilang panig sa isyong ito. Pero as you heard yesterday do sa ating balita, sinasabi ni Secretary Vince, ito demobilize na yung construction. Hindi na gumagalaw. Mga kapatid, ang tanong natin ngayon mismo ng mga taga DOTR, ano na lang gagawin natin sa kontraktor nito? At ilang taon na naman ang hintayin natin bago ito finally matapos. May problema po sinasabi ng mga tagaloob ng DOTR. May problema doon sa design. Yung viaduct, yung pong tatawiran ba ng tren, magmula dito sa LRT1 extension, papunta doon sa dugtungan na po nila. Opo, bakit daw pumayag na all steel ito na structure? So may ganun po mga issue, pati ho yung signaling system na sinasabi. Mga kapatid, bakit daw po pinaubaya sa isang kumpanya na hindi man ho alam itong mga gantong usaping technical? So mga kapatid, ito ay napaka-importanting issue kasi unang-una, pera natin po ito. Ito po ay 2.8 halos bilyong piso na ngayon pinakatenga lamang. Magkano na ba ang ibinayad sa kontratista nito?
At ano ho mangyayari ngayon doon sa provision ng kontrata na kapag hindi ka nakapag-deliver on time, magmumulta ka. Magkakaalaman tayo sa tibay ng sikmura at paninindigan dito ni Vince Dizon bilang kalihim ng DOTR. Ba? Maraming salamat, attorney/engineer, sa pag-explain kung alin dun sa parte na yan ng proyekto nagka-problema tayo. Naiintindihan natin. Pwede kang kunin na abogado ng gobyerno para mapanagot kung sino dapat panagutin. Eh kung magkakaroon ng oral argument, Ayan na nga. Diyan na tayo pupunta. So, attorney, kung ikaw ang abogado ng gobyerno, paano mo lulusutan yung katanungan kahapon ng mga kagalang-galang na mahistrado? anong tanong? Unang-una sa lahat, Define forthwith. hindi, wala pa sila doon. Hindi pa forthwith ang pinadedefine. Alam mo, depende yan sa abogado kung nasaan siyang panig. Kasi nga dito po, ako humahanga ako kay Solgen Minardo Guevara. Mahusay na abogado yan. Hindi matatawaran talino yan. At experience yan. Pero aramdam po naman natin, igalang natin dahil obligado siya na ipagtanggol ang posisyon ng respondents dito sa kasong ito. Ang Kongreso, opo, at ang Malacanang, ang Finance Department, obligado po sila. Pati yung GOCC lawyer, obligado rin. Ultimo, pati DOH at PhilHealth, obligado ipagtanggol ito. Pero ramdam mo talagang nahihirapan silang sumagot. Diba? Kasi nga sa mga basic na naman na pinag-uusapan. Alright? So, kapag pinag-uusapan din natin ang mga abogado sa kanilang tungkulin na ipagtanggol ang kanilang mga kliyente, ganun ho naman talaga yun. Kahit na nga, alam mo nang guilty Di ba? Ramdam mo na, nakita mo na, caught na in flagrante delicto na Di ba? Pero tatanggol pa rin. Ng abogado, papel niya po yun. Okay, so depende yan kung nasaan kang banda. Kasi nga, ang definition ng napakasimpleng salita sa isang batas ay maaring iba ang kahulugan sa bawat abogado. Gaya nga ng forthwith, nakita ho ninyo. Na inabot nga ng isang buwan. Forthwith? Anong isang, hindi pa tapos to? Hindi, sinasabi, yun na nga, hanggang ngayon di pa rin tapos kung ano ba talaga kahulugan yan. Siguro pag tinanong mo yung grade 6, alam na kaagad na desisyon. Forthwith, punta ka ng Webster Dictionary. Punta ka ng Google. Immediately. Ayan na si Merriam-Webster. Immediately. As soon as possible. Sa Tagalog. Pero dito iba ho, within reasonable time. Yun, nabago na. Pero kahapon nga. Kaya kita mo, yan ang definition ni Atty. Chis Escudero. Attorney siya? Oo, abogado siya So, igalang din po natin kasi nga... Kanya-kanyang paniniwala lang yan. Hindi, interest. Kanya-kanyang paniniwala at interest lang. Kayo naman. Sige, hello, malay nyo, kung meron siya sarili niyang dictionary, at sa dictionary niya, yun ang meaning nun. Sabi nga natin, nung ating makapanayam si Attorney Bartap Natcher yun, si Coco Pimentel, Senator. Number 1 yan, alam mo ba? Sabi nga ni... Anong number ba si Senator Cheese? Sabi nga ni Coco Pimentel, I'm sorry, ni Kanene Pimentel, sumalangit nawa, ni father ni di ko alam kung totoong kwento ito. Sabi ni Coco daw sa father niya, abogado, mahusay na abogado yun si Nene Pimentel, marami pong mga kasong pinanalo yan. Sabi niya, hindi mo na ako matatalo anak kasi sabi niya, di ba? Sabi ni Coco daw, papa, mas mataas ang score ko sa'yo sa bar exam, di ba? Sabi naman ni nga talo mo ako dyan, pero hindi mo ako matatalo. Bakit? May anak na akong top notcher. Ang ganda naman. Oo nga naman. Mas proud ang tatay pag ganun. Okay, asa na ba ako? Nandun ka nga sa forthwith, pero kahapon hindi yan ang pinagtalunan sa Korte Suprema. Ang pinagtatalunan pa rin yung reserve fund at excess fund. Yun ang maganda, kahapon. Hindi ba? Okay, nagkaroon, alam niyo mahusay si Justice Dima Ampao, right? Okay, Justice Dima Ampao, di ba? Kasi pakikinggan mo yung kanyang interpellation, dahan-dahan lang, pero klaro yung mga salita. Sabi nga niya, sa mga nakikinig ngayon sa atin ng mga students of law, maganda itong pag-usapan. Sigurado ko assignment ng mga law students yan, di ba? Kasi napakasimple, di ba? Yung definition ng ano ba ang ibig sabihin ng reserve fund. Ano ba ibig sabihin ng surplus?
Ano ba ibig sabihin ng excess? Hindi ba? Opo, parang dumadaan sa sa law school yung mga abogado ng depensa po dito eh. But basically po, napakasimple ho ng mga diskusyon dito. Particular po yung mga una pang sinasabi nitong sila Justice Javier, di ba? Yung babaeng maestrado, sinasabi niya, klarong-klaro naman ang provision, di ba, ng Section 37 ng Universal Healthcare Law tungkol sa appropriations. Saan ba nang gagaling ang pondo nito? Total incremental sin tax collection. Diba? Sinasabi ho dito, yung 50% ng national government share from the income of PAGCOR. Alright? Okay, yung 40% ng charity fund and documentary tax, documentary stamp tax, etc., etc., at mandatory contributions of the Philippine Charity Sweepstakes Office, premium contributions of members, annual appropriations of the DOH, included in GAA, and national government subsidy to PhilHealth, etc. So sinasabi niya, yung sin tax, di ba special ito na batas at may special talagang paglalaanan yung pondo, di ba? So bakit niya na special, specific yan, diyan para yan sa kalusugan ng mga Pilipino? Ano ang special sa tulay na may pondo na? Di ba narinig niyo ho yun? Di ba kung ikaw yung abogado magdedepensa, paano ka naman? Kasi hindi po. Kasi po, poder ng Kongreso. Yun ang pinakamaiksi at mabilis na lusot. Hindi po. Because it is in the power of Congress to appropriate. Diba? Bumuo ng GAA. Sa GAA na iyan, maaari silang kumuha ng mga pera para ponduhan ang gusto nilang ponduhan. Diba? Yun ang napakasimple at madaling lusot. Hindi po ba? Pero sinasabi nga nila, sandali lang. Ilalagay mo ito sa ang pondo. Ito, tulay na ito. Di ba itong tulay na ito, may Korean Exim Bank funding na ito? Nasimulan na ba itong tulay na ito? Hindi pa. Pero may pondo na siya, di ba? Opo. Ba't mo popondohan pa ng pera para sa kalusugan? Checkmate. Pwede na nilang gamiting depensa yung bumagsak na tulay para po hindi bumagsak kagaya po nung nangyari doon sa Cagayan. Pwedeng ganun ang gawin, ano? Hindi sila makakalusot kay Associate Justice Javier kasi sinasabi niya dito, sacred po yung reserve fund ng PhilHealth. Yes, pwede yung ibalik sa National Treasury pero dapat gagamitin sa health, kalusugan. Pa rin. Doon pa rin dapat ang punta. Bakit napunta sa tulay? May kalusugan ba yung tulay? May kalusugan ano para hindi bumaluktot. May kalusugan ba yung tulay? Bakit sa tulay napunta? Bakit doon yun nilagay? Baka nagkaroon ng scoliosis. Pero sabi mo nga, magaling ang abogado ng gobyerno. Okay. Sabi ni Soljen Menardo Guevara, common sense kasi yan. Yung pagkuha ng pondo, di ba? Galing doon sa yung unused funds ng GOCC para ibalik sa National Treasury. Para ponduhan yung infra. Common sense. Hindi nga mga kapatid. Yung ulitin ko lang igalang lang po natin yung panig po ng depensa dito kasi obligasyon po nila. Yes, okay? That's the responsibility. Pero ako nararamdaman ko mismo, kumbaga ang hirap ng trabahong ito. Right? Hindi naman sila pwedeng, Your Honor, tama po kayo. Mali ang Malacanang dito. Diba? Anyway, may isang maestrado na hindi na napigilan ng kanyang sarili. Ay, nako. Hindi na ho nakapaghintay dun sa ponente. Kung baga yung desisyon na ilalabas dito. Ay, nako. Anong sinasabi ni Justice Antonio Co. Jr.? Ay, marami siya sinabi. Buti na lang, inabot natin ito kahapon, saktong-sakto. Habang sinasabi niya yun, malamang pumapalakpak ang mga petitioners dito. Una, sabi niya, probably, it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying with what the law requires.
Hindi kasalanan ng tao yan for not availing all of these benefits. Apparently, from your own words, kasalanan yan ng administrasyon, this administration, last administration or the previous administration, at kasalanan yan ng PhilHealth Board. 2 beses niyang inulit But yan eh. wait, there's more. Meron pa. Wait, there's more. Ito ang punch dito. Ano sinasabi niya? Ang sabi niya dito, sa bandang dulo na ba? Gusto mo ng Oo, yung pan-knockout. as long as the government. Yung pang-knockout. May pang-knockout sa dyan. Ha? Ang sinasabi niya, soli nyo. Ito na nga yun. Ayun na nga. Soli nyo. Sabi niya dito, ikaw daw excite ka masyado eh. Ang sabi niya, as long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of the government to return the 60 billion that was transmitted already because it is recognized now. Sa Tagalog, ibalik ang pera ng PhilHealth. FM. Yun,